Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Yo, Kirara. Eto na po yung karugtong ng part 5 ng kwento ni Miss Dada. Simulan na po natin. Ito pong sunod na ikukwento ko naman ay ang panahon na nagkakasama na kami ni Nanang Mering. Hindi ko po maalala kung anong taon yon. Pero ngayong taon, maglilimang taon na kaming magkasamang nanggagamot. Noong unang punta ko sa kanila sa kubo, naabutan ko pa na nagdarasal siya noon kasama ang pamilya niya at ang ibang ipinadarasal ang pamilya nilang namayapa. Nagkakilala kami ni Nanang Mering dahil sa kumare ni Mama na siyang tunay na nakakakilala sa kanya. Dahil nagkasama daw sila sa 4-piece, yung bigayan ng ayuda. Noong panahon na yun kasi, kailangan ng kumare ni Mama na magpagamot kay Nanang Mering, ngunit wala itong masakyan. Kaya naman ipinag-drive na lang siya ng nanay ko papunta doon. Nagtagal sila sa bahay ni Nanang Mering at sa kanilang pag-uusap, naikwento daw ako ni Mama. Kinuwento din niya na marami akong nakikita na hindi pinaniniwalaan ni Mama. Dahil dito, sinabi ni Nanang Mering na dalhin ako kinabukasan ng gabi. Kinabukasan, naalala ko pa, linggo yon. Pumunta kami ni Mama sa bahay ni Nanang Mering. Pagkaupo pa lang namin, agad kong napansin ang dami ng nilalang sa paligid na hindi nakikita ng iba. Nagdarasal sila Nanang Mering kasama ang kanyang mga anak at asawa. Yung pagdarasal nila para sa mga kaluluwa ng mga namatay. Nakita ko kaagad ang aura ni Nanang Mering. Sa oras na yon, nalaman ko na siya pala ang manggagamot na sinasabi ng aking ina. Para makasiguro, tinanong ko rin ang aking gabay na kapre. Natawagin na lang nating Travis. Tinanong ko kung tama ba ang aking hinala, na kung si Nanang Mering nga ba ang namumuno sa pagdarasal at kung siya rin ba ang sinasabi ni Mama na manggagamot. Sumagot naman si Travis. Tama ka. Siya nga. Isang tikbalang na puti ang alaga niya. Hintayin niyo lang. Matatapos na sila sa kanilang pagdarasal. Nang matapos na silang magdasal, sabi ni Nanang Mering sa akin at sa ibang mga naroon na nagkaroon daw ng liwanag sa ulunan niya, na ang pakaramdam niya ay parang nanlalaki ang ulo niya na hindi maipaliwanag. Kasi naramdaman daw niya na malakas daw ang taglay ko at para daw akong may ibang presensya. Habang sila'y nagdarasal, nakarinig din daw siya ng boses na nagsasabi sa kanya, Anak, ako ito. Ipinadala ko siya sa iyo dahil malaki ang maitutulong niya sa iyo. Magtulungan kayo para puksain ang kalaban na gumagambala sa mga tao. Kaalinsabay nito, nakita din ni Nanang Mering na may krus ako sa gitnang guhit sa may noo. At dahil may pagkamarites ang ibang mga nagpapagamot kay Nanang Mering, nagtinginan sila sa akin. At kahit sila nagtataka kung bakit nga ba meron akong ganon. Nakita ko naman yon, pero hindi ko pinapansin. Doon din sinabi ni Nanang Mering na hindi bukas ang kanyang third eye at yun daw ang kulang sa kanya sa panggagamot. Kahit po yung leader namin sa panggagamot, hindi rin bukas ang third eye nito. Kaso, nagpalin lang siya sa kalaban.
Matanda na po siya. Pangalanan na lang natin siyang Manang Adela. Nainggit siya dahil sa kakayahang meron ako. At yun din ang nakita ni Nanang Mering sa kanya dahil sa sinasabi at kinikilos niya. Kaya sa halip na kasama pa dapat namin siya sa panggagamot, hindi. Siya na mismo ang umalis sa aming samahan. Simula nun, isinasama na ako ni Nanang Mering sa panggagamot niya at kapag may iki-cleansing sa bahay ng pasyente. Nakakasama ako kay Nanang Mering noon, Sir Kira, dahil panggabi ang pasok ko. Kaya tuwing umaga, nasasama ako sa bawat bahay na aming ikini-cleansing at nagagamot namin ang aming pasyente. Kaya hanggang ngayon magkasama kami. Kaso ngayon na may trabaho na ako, hindi na katulad ng dati na palagi akong nakakasama ng Biyernes ng gabi. Linggo na lang ako nakakasama ngayon. Pero sa Biyernes ng gabi, tatawagan niya na ako na marami kaming gagamutin kinabukasan at may iki-cleansing din kaming bahay kapag Sabado at Linggo. Ang nakakatuwa dito, suportado siya ng asawa niya at pati na ng mga anak niya. Dahil ang bunso niyang anak ay susunod sa kanya bilang manggagamot. Hindi katulad ni Kuya Pilo, natutol ang asawa. Kahit ang manghilot, pinagbabawalan siya. Simula noon, ay nagsimula na akong isama ni Nanang Mering sa kanyang mga panggagamot. Isang araw, may dumating na isang babae sa kanilang bahay. Ang babae ay sinaniban ng kaluluwa ng kanyang yumaong kapatid. Habang nasa loob ng bahay, nagwawala ang babae at nagsasalita ng mga bagay na hindi ko na matandaan. Inutusan ako ni Nanang Mering na hawakan ang babae dahil kitang-kita namin na latang-lata siya at talagang walang malay. Nang hawakan ko ang babae, nakita ko na mahina ang pananampalataya nito sa Diyos. Hindi man lang ito nagdarasal. Kaya nagdasal ako na ibalik ang lakas ng babae. Doon ko napagtanto na sa tuwing may sinasaniban, hindi naman ang espiritong nakasanib ang talagang nakakatakot, kundi ang posibilidad na mamatay ang katawan ng taong sinasapian. Dahil ang taong sinasapian ay maaaring bigla na lang huminto ang tibok ng puso. Nasa gilid pa din ako ng babae at nakita kong hindi talaga siya magising kahit na anong gawin namin ni Nanang Mering. Sa puntong yon, hinawakan ko ang krus na suot niya at taimtim na nagdasal sa Amang Yahweh. Habang dinadasalan ito, sinabi ko sa aking panalangin, Amang Yahweh, alam ko pong mahina ang pananampalataya ng taong ito. Pakiusap po, Ama. Tulungan niyo po siya at patatagin mo po ang kanyang pananampalataya. Pagkatapos kong magdasal, bigla na lang nag-umpisang umubo ng malakas ang babae na parang bumabalik na siya sa kanyang lakas. Hanggang sa wakas ay nagising na nga siya at nagkamalay na para bang nailigtas mula sa bingit ng panganib. Pangalawa, may isang matandang babae. Hindi siya abogado, pero may alam siya sa batas dahil nagtatrabaho siya sa gobyerno. Nakalimutan ko na kung anong tawag sa trabaho niya. Karamihan daw kasi ng tao ay lumalapit sa kanya. May isa siyang napanalo ng kaso at galit na galit sa kanya ang asawa ng taong napakulong nila. Simula nun, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na sakit sa tiyan at hindi ito nawala mula noon. Noong una, nagagamot namin siya pero binabalik-balikan pa rin ang matanda. Noong binalikan ng kulam si Nanang Victoria, ito pong matandang babae na pasyente namin. Nagpa-check up muna siya.
May kasama siya noon na kapatid yata o kaibigan niya. Nagpa-ultrasound siya at nakita daw ng doktor na may bilog sa tiyan ni Nanang Victoria. Habang tumatagal, nagulat ang doktor na nag-ultrasound sa kanya dahil bigla daw humaba ang bilog na nasa tiyan niya. Ang sabi ng doktor na ikinagulat namin dahil bihirang-bihirang mangyari ito. Nanay, wag ho kayong magugulat ha. Pero mukhang hindi po doktor ang kailangan nyo. May kakilala po ba kayong albularyo? Sumagot naman si Nanang Victoria na meron daw. Sabi daw ng doktor, pumunta ho kayo sa kanya, Nay. Hindi po pang doktor ang kalagayan nyo. Pagkasabi daw ng doktor nito, ay agad daw pumunta si Nanang Victoria kay Nanang Mering. Nung panahon na yon, pinapunta ako ni Nanang Mering sa bahay nila. Nagpa-drive ako sa mama ko at sinabi ko kay mama na parang malala ang kalagayan ng pasyente namin. Pagdating sa bahay nila, hinawakan ako ni Nanang Victoria at sobrang init po niya. Inaapoy siya ng lagnat. May ginawa kami ni Nanang Mering para labanan ang kumukulam kay Nanang Victoria. Maniwala man kayo o sa hindi, matapos namin gawin iyon, parang instant na nawala ang lagnat ng matanda at pinagpawisan siya ng husto. Makalipas ang kaganapan na yon, ay isinama ko ni Nanang Mering sa bahay ng isang ginagamot niya. Isang matandang babae na nasa 60s na. Liblib na lugar ang kanilang bahay. At habang papalapit kami, napansin ko ang kakaibang uri ng elemento na naroon. Pagpasok namin sa bahay, nakita ko agad ang matandang babae. Ngunit may naramdaman akong kakaiba. Nalaman ko na may isang tikbalang ang may gusto sa kanya. Naging interesado ako sa kwento ng matanda, kaya tinanong ko siya kung madalas ba siyang managinip. Sinabi niya na palagi daw niyang napapanaginipan ang kanyang yumaong asawa. At sa mga panaginip na ito, ay parang totoo daw ang mga nangyayari. Palagi silang magkasama at may nangyayari daw sa kanila. Ngunit ang nakapagtataka, bawat paggising niya, pakiramdam niya ay parang totoo daw ang mga nangyari sa panaginip niya. Bukod pa rito, basang-basa raw ang kanyang suot na underwear kahit hindi naman siya naihi. Dahil sa kanyang kwento, napagtanto ko na malakas ang impluwensya ng tikbalang sa kanya na nagdudulot ng mga kakaibang karanasan sa tuwing siya ay natutulog. Sinabi ko sa kanila na ang matandang babae ay nakakaranas ng isang incubus attack, kung saan ang isang masamang espiritu ay umaatake sa isang babae sa kanyang pagtulog. Kadalasan, sa panaginip ito nangyayari, kung saan hinahalay ng masamang espiritu ang biktima. Sinabi ko rin na kapag naman lalaki ang biktima, ang tawag naman sa babaeng espiritu na yon ay succubus. Isa itong female demon na nakikipagtalik sa biktima sa panaginip nito. At madalas na ginagamit ng masasamang espiritu na yon ang anyo ng isang maganda o pamilyar na muka, tulad ng isang mahal sa buhay. Ginagamit nila ito upang maisakatuparan ang kanilang masamang layunin. At kapag hinahayaan mo raw ito, ay maaari mo itong ikamatay. Natakot ang matandang babae sa ipinaliwanag ko, kaya naman nagpasya siya na magpa-cleansing ng kanyang bahay. Nang isagawa namin ang cleansing, nakita ko na maraming kaluluwa at iba't ibang elemento ang naroon sa bahay niya. Nagpapahiwatig ng malakas na presensya
ng mga espiritu sa kanilang paligid. Habang nasa bahay kami ng matandang babae, bigla kong nakita ang kaluluwa ng yumao niyang asawa. Kahit hindi ko siya kailanman nakita ng personal noong buhay pa siya, malinaw na nagpakita siya sa akin. Agad kong sinabi sa matanda na may nakikita akong isang matandang lalaki. Idinescribe ko sa kanya ang muka, pangangatawan at ang suot nitong damit. Nang marinig ito ng matandang babae, ay nagulat ito at sinabi niya na iyon ang eksaktong damit na suot ng kanyang asawa nang ito ay pumanaw. Ganon din daw ang pangangatawan nito. Upang mapatunayan ang aking nakita, ipinakita niya sa akin ang litrato ng kanyang yumaong asawa kasama ng iba pang mga tao. Hindi niya sinabi kung sino ang mga nasa larawan na yon. Hindi niya rin sinabi sa akin kung sino doon ang asawa niya. Ngunit nang makilala ko ang nasa larawan, ay sinabi ko agad, Siya po yung nakikita ko, Nanang." Bahagyang nangilabot ang matandang babae at sinabi niyang iyon nga ang kanyang asawa. Agad kong sinabi sa kanya na dapat niyang ipagdasal ang kaluluwa ng kanyang asawa ng 40 days nang walang patayan ng kandila para sa ikapapayapa ng kaluluwa nito at upang makatawid na rin ito sa dapat niyang puntahan. Sa dami ng aking naranasan bilang may third eye, aminado akong minsan ay nalilito na rin ako. Ngunit sa kabila nito, marami na rin akong napatunayan. Madalas kong nasasabi ang mga pangyayari o kaganapan o ang mga nakaraan ng ibang tao na ikinakagulat na lang nila. Hindi ko man pinangarap na magkaroon ng ganitong kakayahan, pero hindi ko rin alam kung bakit ito ibinigay sa akin. Naalala ko pa ang isang nagkomento sa aking kwento na pwede daw akong makatulong sa pagresolba ng mga krimen. Totoo naman po yan. Minsan na rin akong nakatulong sa isang tao na minasaker ang kanilang bahay. Hindi ko sigurado kung tama yung terminong ginamit ko. Pero ang nangyari, pinasok ang kanilang bahay at pinatay ang kanyang asawa. Isinend pa nga sa akin ang mga litrato ng pangyayari. Wala namang masamang tumutulong ako sa ganitong paraan. Pero hindi ko ito palaging ginagawa dahil kailangan ko ring ingatan ang aking sarili. Dahil may posibilidad na madamay ang mga mahal ko sa buhay. Noong nasa third year college na ako, may naalala akong isang bahay na kinlensing namin dahil sa masasamang elemento na naroon. Sa bawat karanasan ko, natututo akong maging mas maingat at mas mapanuri sa mga espiritual na bagay na nakikita at nararamdaman ko. Minsan, isinama ulit ako ni Nanang Mering sa isa sa mga nagpapagamot sa kanya. 5:00 pa naman ng hapon ang klase ko noon at online class pa nung mga panahon na yon. Habang nasa bahay kami ng aming pasyente, napansin ko ang presensya ng isang bruha. Buhaghag ang kanyang buhok at tawa siya ng tawa. Alam kong isa itong demonyo, pero naisip ko na baka nanggugulo lang. Makalipas ang ilang araw o buwan, nabalitaan namin na ang asawa ng pasyente namin na yon ay nagpakamatay. Ang ama ng babae ay nakiusap kung maaari kaming pumunta sa bahay nila kung saan naganap ang insidente. Sumama kami ni Nanang Mering. Pagdating namin doon, nakita namin ang bakas ng mga dugo sa lugar. Nandoon pa ang kama na may dugo. Habang nasa bahay, sinabi ko sa kanila ang mga pangyayari. Dahil parang bumalik ako sa oras na naganap ang insidenteng yun. Parang naroon ako mismo sa oras kung saan nagaganap iyon.
Inilarawan ko sa kanila ang kulay ng damit ng lalaki. Sinabi kong naka-shorts lamang ito nung mga oras na yon at lasing pa ito nung ginagawa niya yon. Nagulat sila noon kung papaanong napakadetalyado ko itong naikwento sa kanila. Habang naroon nga kami, nakita ko ang kaluluwa ng asawa na nakaluhod sa harapan ko. Umiiyak na parang bata. Sabi niya, ayaw niya pang mamatay. Ginawa niya lang daw yon dahil sa matinding stress at iba't ibang problema na kanyang kinakaharap. Isinalaysay ko sa pamilya niya ang mga sinasabi niya sa akin. Ngunit sinabi ko rin sa kanya na hindi ko matutulungan ang lalaki dahil siya mismo ang pumili sa kanyang kapalaran. Hindi ako Diyos, tao lang ako. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin yung lalaki. Paulit-ulit niyang ginagawa ang pagpapatiwakal. At sa bawat pagkakataon, may mga itim na anino na hugis tao ang pilit siyang kinukuha. Nagpupumigla siya at sumisigaw ng pangalan ko. Sa harap mismo ng gate namin, humihingi siya ng tulong. Ilang beses ko na siyang ipinagdasal na sana ay makatawid na siya. Pero patuloy ko pa rin siyang nakikita. Tumatakbo, nagmamakaawa. Nakakaawa man, wala naman akong magagawa. Siya ang gumawa nito sa sarili niya. Dahil dito, ipinaalam sa amin ng ama ng babae na kaya nila kami pinapunta sa bahay nila ay dahil ang iba pang mga kapitbahay ay nadidinig ang pagwawala ng lalaki kahit patay na ito. Nanggugulo pa rin daw. Kaya nga po, nais kong ipaalala sa lahat na sa harap ng malalaking problema, gaano man ito kabigat, dapat tayong lumapit sa Diyos at magtiwala na tayo ay matutulungan niya. Bago mag-pandemic, kinausap ako ng Panginoong Hesus sa panaginip at ito ang kanyang winika. Anak, ako ay narito sa gitna ng kaguluhan. Nandito ako kasama ng mga tao na nasasaktan at may mga sugat ang puso. Sa bawat tao na humihingi ng kapatawaran, ibinibigay ko sa inyo ang kalayaan at kapangyarihan na magpasya. Ang kaguluhan sa mundong ito ay hindi dahil sa aming pagkukulang, kundi dahil sa pagpili ng mga tao sa kasakiman, galit at pagkakawatak-watak. Ngunit pagkakandungan mo sa oras ng kalungkutan, ako'y nariyan, naghihintay sa inyong tawag, handang magbigay ng gabay at kapayapaan. Nagtanong ako, Panginoon, ano ang magagawa ko bilang simpleng tao? Ang tinig ng Diyos ay naging mas banayad, ngunit puno ng lakas. Magsimula ka sa iyong puso. Magdala ka ng kapayapaan doon. Magsimula ka sa inyong tahanan. Maghasik ka ng kabutihan. At sa bawat tao na iyong makakaharap, ipakita mo ang pagmamahal na ipinapakita ko sa inyo. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo ng mag-isa. Ngunit maaari kang maging liwanag sa gitna ng dilim. At sa pamamagitan ng maliliit na kabutihan, mag-uumpisang bumalik ang kapayapaan sa mundo. Sa panaginip, ipinakita sa akin ni Jesus ang isang pangyayari na noon ngay maraming pinatay. Tao man o hayop, kasama na dito ang maraming namatay dahil sa COVID. Mga aksidente at sobra-sobrang kaguluhan dahil sa mga bagay sa mundo. Ang pagkasilaw ng mga tao sa pera na nagiging sanhi din ng patayan at pagkakawatak-watak ng pamilya.
Kasabay nito, maraming tao ang kumakapit sa patalim para mabuhay. Nakikipagrelasyon sa kapwa babae man o lalaki. Nakita ko si Jesus na umiiyak, humahagulgol, napapaluhod habang umiiyak. Hindi ko kinaya na ang Panginoon na nagbayad ng ating mga kasalanan ay umiiyak sa aking harapan. Kaya't lumuhod ako, yumakap kay Jesus at nagwika. Panginoon, patawarin mo po kami sapagkat kami makasalanan. Umiiyak ako sa panaginip at yumakap sa Panginoong Jesus na ang pakiramdam ay parang lahat ng problema ko ay nawala. Nagwika ang Panginoon na ibahagi ko ang lahat ng nasaksihan ko. Ngunit nagwika ako na natatakot ako na baka walang maniwala sa akin. Sumagot naman ang Panginoon, "Huwag kang matakot, anak. Ang takot ay likas sa tao. Ngunit ako ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kapag nakaramdam ka ng takot, baka tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ako ay laging nasa tabi mo." Hindi mo kailangang maging perpekto sa lahat ng bagay o sa paningin ng mga tao. Ang mahalaga ay ang tiwala mo sa akin. Ang patuloy mong pagsisikap ng mabuti sa gitna ng iyong sariling takot. Sa pagkakataong ito, ang iyong pananampalataya ang magdadala sa iyo sa mataas na layunin. May mga tao sa simbahan na sinasabihan ko ng ganito na hindi naniniwala sa akin. Kahit dito sa social media, ang iba, nakablock na ako sa kanila. Tulad ng sinabi ko sa inyo, nagkaroon ako ng trauma sa pagtulong sa tao dahil hindi ko agad nabibigyan ng pansin ang kanilang pangangailangan. Gumawa sila ng paraan para siraan ako. Narinig ko ang mga masasakit nilang salita. Ngunit isang gabi, sa kasarapan ng aking tulog, may narinig akong boses na parang nakatutok na cellphone sa aking tenga habang may kausap na tao. Ganun po ang naranasan ko na nagwika si Jesus. Anak, hindi mo agad makikita ang resulta ng paggawa mo ng kabutihan. Ang mundo ay tila napakabigat dahil ang puso ng mga tao ay patuloy sa kasakiman at galit. Ngunit pakatandaan mo, ang bawat kabutihan na ginagawa mo ay tila isang binhing itinatanim. Hindi mo agad makikita ang paglaki ng puno, ngunit sa tamang panahon ay magbubunga ito sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Pagkatapos noon ay nagising na ako nung umagang iyon na lumuluha. Tulad ng sinabi ko sa inyo noon, may mga leksyon din na galing sa Diyos at ito ay makatotohanan. Hindi ko din alam kung bakit ko ito nararanasan. Tao lang ako. Ngunit iniisip ko na lang, siguro ginagamit lang talaga ako bilang instrumento. Sabi kasi sa akin ng tita ko, dapat daw ay patay na ako. Kasi nung kinumbulsyon ako, hindi na daw ako humihinga. Kulay violet na daw ang balat ko noon. Ginawa lang daw ng nurse, itinapat ang ulo ko sa gripo at binuhusan ng tubig ang ulo ko. Kaya nakasurvive pa ako. Kaya daw siguro binuhay ako ng Diyos ay dahil sa misyon ko. Maraming beses sa ating buhay, dumaraan tayo sa mga pagsubok na nagpapahina sa ating katawang lupa at nagpapadama ng labis na kalungkutan. Subalit sa bawat sandali ng kahinaan, naroon ang pagkakataon na mapatatag ang ating pananampalataya. Sapagkat sa bawat pagsubok, ang ating espiritu ay tumitibay.
At ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagiging sandigan at lakas natin. Kapag tayo'y nahaharap sa mga suliranin, madalas na nararamdaman natin ang bigat ng mga ito sa ating kalooban. Parang ang bawat hakbang ay napakahirap at tila walang katapusan ang mga problema. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tandaan natin na mayroong Diyos na nagmamasid sa atin, na palaging handang dumamay at umalalay. Naghihintay lamang siya sa ating pagtawag sa kanyang pangalan. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay magpatuloy na lumaban. Siya ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na landas na ating tinatahak. Sa tuwing tayo ay pinanghihinaan ng loob, ang Espiritu niya ang nagiging gabay natin, ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan kahit sa gitna ng bagyo ng ating buhay. Kung tayo man ay nakakaranas ng matinding pagsubok, huwag tayong matatakot na humingi ng tulong sa Diyos. Siya ang bukal ng ating kalakasan, ang nagbibigay ng kaginhawahan sa ating puso. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat siya ang ating mapagmahal na Ama. Ang kanyang Espiritu ang magtutulak sa atin na magpatuloy at ang magbibigay ng bagong pag-asa. Mga kapatid, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay palaging nasa ating tabi, handang magbigay ng kalinga at aliw sa bawat oras na pangangailangan. Kung tayo ay panghihinaan ng loob, lumapit tayo sa Kanya at hingin ang Kanyang lakas. Huwag tayong mag-aatubiling manalangin, sapagkat sa bawat panalangin ay naririnig ng Diyos ang ating mga hinanakit at pangangailangan. At sa dulo ng bawat pagsubok, makikita natin ang ating pananampalataya na mas lumalalim at mas tumitibay. Sapagkat ang mga pagsubok na ito ay hindi dumarating upang tayo'y pabagsakin, kundi upang patatagin tayo. Ang Diyos, sa Kanyang walang hanggang pagmamahal, ay nais na tayo ay lumago sa pananampalataya. At sa bawat pagsubok, tayo ay Kanyang pinapaalalahanan na ang Kanyang lakas ay ang ating tunay na sandigan. Kaya mga kapatid, harapin natin ang bawat pagsubok na may pananampalataya. Huwag tayong panghinaan ng loob, sapagkat ang Diyos ay palaging narito upang tayo ay alalayan. Sa Kanya lamang tayo sumandal at sa Kanya tayo humugot ng lakas. Tandaan natin na sa bawat bagyo ng buhay, ang Diyos ang magpapatatag sa atin. At sa Kanyang kalinga, hindi tayo kailanman mabubuwal. Pasensya na Sir Kira kung napahaba. Kayo na po muli ang bahala. Salamat po at God bless po sa lahat. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po, salamat.